We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Natagpuang patay sa isang kondominium ang mag-live-in partner na pumunta sa Davao City upang manood ng concert. May 2 persons of interest na ang pulisya sa krimeng posibleng dahil sa crime of passion. Ang detalye sa report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hindi na makilala ang isang lalaki na matagpuang wala ng buhay sa ground floor ng isang condominium sa Davao City. Bandang alas 5 ng umaga kahapon, April 21. Wasak ang mukha ng lalaki na nagtamo ng 9 na saksak. Kasunod nito, hinanap ng mga pulis ang kasama ng lalaki na umupa sa condo unit. Isa-isa nilang pinasok ang mga kwarto hanggang sa napunta sila sa isang unit sa 3rd floor. Walang sumasagot kaya sinubukan nilang buksan ang pinto na hindi naman nakalak. Nang makapasok, natagpuan nila ang bangkay ng isang babae. Ka-live-in pala ng babae ang lalaki na tagpuan sa ground floor. Ang lalaking biktima, taga Paranaque, habang taga Bacoor, Cavite, ang babae. Bumisita lang sila sa Davao City upang manood sana ng concert. Lumalabas sa investigasyon na umupa ang babae ng condo unit. Alas 11 ng umaga nung Sabado nang dumating ang babae sa condo. Sumunod namang dumating ang lalaki alas 5 ng hapon. Based dun sa evidences at saka mga gamit na nandun sa room, intact yung gamit nila, pati pera nila and the IDs. And then, doon sa room din, we found out na may kutsilyo, may dugo, and then everything na belongings na is nandoon. So we believe na before the incident, nagsama sila sa isang room. Isinantabi na ng pulisya ang anggulong pagnanakaw dahil walang nawala sa gamit ng mga biktima. Ang sinisilip daw na motibo ng pulisya. One of the motive that we are looking at is yung crime of passion. Secondly is, it seems na, why is it na yung victim number 1, yung lalaki, is may stab wounds. Kung nahulog man siya dito sa 6th floor, kasi sa 6th floors kasi, may nakitang fingerprint, bakas ng dugo. It seems na kung titingnan natin, is doon siya nahulog. However, doon sa traces ng dugo from the room, papunta sa 6th floor, is wala kayong makita na traces ng dugo. It seems na may gumawa ng krimen, binuhat yung lalaki at ihinulog doon sa 6th floor, kaya siya nahulog sa baba. May 2 persons of interest na ang pulisya. Humarap na ang isa sa investigasyon habang hinihintay pa nilang humarap ang isa pa. Isa umano sa kanila ang nag-book ng condo unit ng babae. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban nag-uulat para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki dahil daw sa kinaing pufferfish o butete sa Ballesteros, Cagayan. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bagamat nakalabas na ng paggamutan, nanghihina pa rin ang 51 anyos na si Virgilio Rabago, taga Barangay Centro East, Ballesteros, Cagayan, matapos makakain ng pufferfish o butete. Nakaligtas man, nasawi naman ang kanyang kaibigan na si Harold Tabios, 44 anyos na taga Barangay Santa Cruz. Maulaw na ma'am, mga awa. Bubulag ti saksak ma'am. Hindi na makapag na. Matan ma'am, mabaling ko ta. Muna sunay di. Nakatulog pa po siya ma'am, mga 11:30 po ata siya nagising kasi umihi siya. Tapos minuto po, kinalabit niya ako kasi sabi niya, madiato yun ko na. Tapos pagtayo niya ma'am, kasla nanghihina yung paa niya. Ang butete, ibinigay umano ng kakilala ni Virgilio na kanilang pinulutan kasama si Harold. Sa death certificate ni Harold, cerebral bleed ang cause of death. Nalaman lang din daw ng kaanak na kumain ng butete si Harold sa kwento ni Virgilio. Ayon sa BFAR, maaari umunong magresulta ng cerebral bleed ang tetrodotoxin
o lason na nasa lamang loob ng butete. Inaatake nito ang nervous system na maaaring magresulta ng lung o heart failure. Sinasabi sa mga pag-aaral na yung isang pufferfish daw, kailangan mong kayang-kayang patumbahin yung 30 tao na kumain ng pufferfish na butete. Ba't nga makalason ma'am, pero sida kami kasi dati ma'am, so nga inalak. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mas pinahihigpitan na ng DepEd ang pagbabantay sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa grade 8 students sa Agoncillo, Batangas. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mariing kinondena ng Department of Education o DepEd ang anilay brutal na pagkitil sa inosenteng buhay ng estudyante sa Agoncillo, Batangas. Inihayag yan ang kagawaran kasunod ng pagbaril sa 13 anyos sa grade 8 student sa nasabing bayan. Binaril ang estudyanteng babae habang papasok sa eskwela nito lang nakaraang linggo. Unfortunate and saddened po yung nangyari dun sa especially grade 8 student on her way to school. Pero ngayon nakikipag-coordinate kami sa magulang, nakikipag-coordinate kami sa authorities kung ano po yung latest na nangyayari po or ano yung mga pwede naming maitulong on the part po ng DepEd. Pinatututukan ng DepEd sa mga otoridad ang kaso para mapanagot ang nasa likod ng krimen. Ayon sa kagawaran, nagsasagawa ng counseling intervention sa paaralan na pinangyarihan ng krimen. Hindi maiwasang matakot ng ilang mga magulang dahil sa balita. Kung hindi man security guard, may mga tauhan sa barangay na nagbabantay rin sa iba't ibang public school sa Batangas. Tututukan ko yung aking apo or anak para bantayan ko siya dito paglabas pa lamang ng room. Talaga naman po ina-advise na rin naman nila po sa amin na ang mga bata isusunduin namin. Kailangan po laging safe, kaya po kahit po napakainit ng panahon, nagpapakahirap po kami para masundo lang yung aking mga anak. May person of interest na raw ang pulisya sa nasa likod ng pamamaril. Bukod sa sakay sa motorsiklo ang gunman, nakaitim na jacket, nakamaong pants at nakatsinelas daw ito. Yung personal motibo, hindi wala ko tayong nakikitang ganon. Okay. Because meron po tayong dinitig ng angulo, sir, na it could be a mistaken identity na may ibang target po yung suspect. It just so happen na may pagkakatulad ating biktima doon siguro sa kanyang target. Nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon ng pulisya sa kaso. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 batang magkapatid sa Santa Cruz, Davao del Sur ang nadaganan ng malaking bato sa Sibulan River sa naturang bayan kung saan isa sa kanila ang nasawi. Ang detalye sa live report ni Argil Lemerator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil. Sara, bigla na lang daw dumaos-dos ang malaking bato mula sa mataas na bahagi ng tabing ilog kung saan mismo ang kinaroroonan ng mga bata. Sinubukan para pigilan ng kanilang ama ang bato, ngunit nabitawan ito dahil sa bigat nito. Pinagtulungang buhati ng mga lalaking ito ang malaking bato sa Sibulan River sa barangay Astorga sa bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur linggo ng umaga matapos madaganan ng bato ang 2 bata. Pahirapan ang pagbubuhat dahil sa sobrang bigat ng bato. Mabuti na lang at may nakastandby na backhoe sa tabing ilog na agad nagamit sa pagtanggal sa bato at upang ma-recover ang katawan ng 2 bata mula sa pagkakaipit. Agad na dinala sa ospital ang 2 bata, ngunit idineklara ng dead on arrival sa ospital ang 1 taong gulang at 6 na buwan na batang babae. Patuloy naman na minomonitor ang kondisyon ng nakaligtas na 4 na taong gulang na lalaking kapatid nito matapos magdamo ng mga bali sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Muto nagkasamok na sila dirao nga ang bata na sila sa bato na ipit kay kurag na slide tung bato dirao sa kuan. Wala sila nakabantay ba? Napag-alaman na matapos maglaba at maligo sa ilog ang pamilya ng mga biktima sa kanangyari ang insidente. Ayon sa tiyahin ng mga biktima, dinala sa tabing ilog ng kanyang kapatid na ama ng mga nasabing bata ang mga ito, kasama ang isa pang kapatid ng mga ito na 8 taong gulang na lalaki ng umambon. Hanggang sa biglang sumigaw ang isa sa mga bata sa kanyang ama na may nahuhulog na maliliit na bato.
Imo to akong kuya, dali po daw siya dagan. Napugngan pa daw niya ang bato, pero sa kabugat lagi sa kadako. Wala gyud niya nakaya na kwanjuda na buyan ganyan bato. Nakatakda namang sumailalim sa operasyon ang 4 na taong gulang na batang lalaki dahil sa mga tinamong bali nito sa katawan. Nananawagan ngayon ng tulong ang pamilya ng mga biktima. Kanang nangayo migtabang sa inyo ha, kanang financially gyud kay para sa duwa ka bata kay para mahiluna na pud ang si Joyce nya karon si Brent si Angelo kinanglan namo inyong prayers pud. Nangako naman ang tulong sa pamilya ang barangay. Sara, sa ngayon ay kinakailangan makalikom ng pamilya ng mga biktima ng nasa 90,000 pesos upang maoperahan na ang bali sa katawan ng isa sa mga biktima. Sara. Okay, maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Isinailalim na ang Iloilo City sa state of calamity dahil sa water scarcity o kakulangan ng supply ng tubig. Sa isinagawang special session ng Iloilo City Council kahapon ng umaga, nagsumite ng report ang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Council kung saan 25 barangay sa lungsod ang pinakaapektado ng krisis ng tubig. Kasabay ng deklarasyon, inaprobahan ang paggamit sa 12.5 million pesos na Quick Response Fund. Posibleng madagdagan pa ang pondo depende sa magiging resulta ng mga isasagawa pang survey sa iba pang barangay sa Iloilo City. Dahil ang ilang residente sa lungsod patuloy daw na nahihirapan sa paghahanap ng makukuhanan ng tubig. Lain gid sa una pa yung daw dasig ang tubig subong nga daw bago lang ko ka-notice nga ang tubig nga gagba sa bubon matayam. Yang 15% aging sudyuhan na sa chosen 25 barangays out of 180. Pero ongoing kita sa all over Iloilo. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng Mount Asog sa Iriga City, Camarines Sur. Kaya pansamantalang ipinagbabawal ng mga otoridad ang mga adventure activities sa Mount Asog. Habang nasa 20 ektaryang damuhan naman sa Irosin, Sorsogon ang nasunog din. Ang detalye sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Malaking bahagi ng Mount Asog sa Iriga City, Camarines Sur ang napinsala bunsod ng sumiklab na sunog nitong Abril 21 na tumagal ng ilang oras. Makikita sa drone video na ito ang makapal na usok mula sa naturang lugar. Sa isa pang anggulo ng video makikita rin ang mabilis na pagkalat ng apoy sa iba pang bahagi ng bundok. Dahil sa insidente, agad na bumuo ng Incident Management Team ang Iriga City LGU na kinabibilangan ng BFP, CD, RMO, DNR at mga barangay na nakakasakop sa naturang bundok. Ilang mountaineers din ang sinubukang umakyat sa bundok para malaman ang lawak at pinsalang iniwan ng sunog. Mga kahoy po, so malubago ang mga pinagtanom duman na sulo. Ang primero is mag-conduct ng assessment para makapagplano kung anong gigibuon. Second, magka-establish ng fire lane. That is why may mga mga barangay nagkaigong mga volunteers kasi maglalaag ng fire lanes para itong fire ma-control ta sa sarot sa nang area. Dahil na magduman sa portion na posibleng igwa mga residential houses. Bagamat wala nang namamata ang apoy, hindi naman nagpapakampante ang mga otoridad dahil posible pa rin daw na sumiklab ang sunog dahil sa mainit na panahon. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang assessment ng mga otoridad para malaman ang lawak at pinsalang iniwan ng insidente. Dahil sa insidente, pansamantala mo nang ipinagbabawal ng LGU ang mga outdoor at adventure activities sa Mount Asog. Sa Irosin, Sorsogon naman, umabot sa halos 20 ektarya ng damuhan ang nasunog sa boundary ng Barangay Gulang-Gulang at tinampon noong Biyernes, Abril 19. Wala namang napinsalang pananim sa lugar pero nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP Irosin para malaman ang pinagbulan ng sunog. Ngayong panahon po ngayon, lalo na nararanasan po natin ang sobrang init, doble ingat po tayo, lalo na pag magluluto sa ating bahay. Pag nasa labas naman po, iwasan po natin yung pagtapon ng mga upos ng sigarilyo. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News.
Aabot sa 25 lugar sa bansa ang makararanas ng matinding init at alinsangan ngayong Martes, habang binabantay ang low pressure area na lusaw na. Narito ang report. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Rojas Capiz at sa Zamboanga City. 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa at sa Aborlan, Palawan, Vira, Catanduanes at sa Pili, Camarines Sur. 43 degrees Celsius naman sa Muñoz, Nueva Ecija, Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City, Giwan, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte, Cotabato City at sa Butuan, Agusan del Norte. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Pasay City, Metro Manila, gayon din sa Apari, Cagayan, Clark, Pampanga, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon, Coron, Palawan, Daet, Camarines Norte, Masbate City, Dumangas, Iloilo at sa Davao City. Mga kapuso, nalusaw na ang namamataang low pressure area sa labas ng PAR. Easterlies ang ngayon nakaapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Ngayong umaga asahan ang light to moderate rain sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilan pang bahagi ng bansa. Posible rin ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Jillian Ward at iba pang cast ng Abot Kamay na Pangarap at Asawa ng Asawa Ko pinagkaguluhan sa selebrasyon ng Pistay Dayat sa Pangasinan. Silipin sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Feel na feel ang summer heat together with your favorite Kapuso stars sa ginanap na Kapuso Fiesta na bahagi ng Pistay Dayat 2024 sa Pangasinan. Napuno ng saya at malakas na hiyawan ng Kapuso fans nang lumabas na at magpakilig ang Jimmy Sparkle artist na si Kelvin Miranda. Talagang mainit yung pagsalubong sa atin ng mga tao. Maraming salamat sa ating mga kapuso dahil patuloy ang inyong suporta sa aming mga kapuso. Nang harana sa mga Pangasinense ang cast ng Asawa ng Asawa Ko na sina Joem Bascon at Martin Del Rosario. First time ko dito actually. So sobrang saya ako sa pagtanggap ng ating mga kapuso. Grabe, sobrang nakakatuwa yung suporta ng mga Pangasinense. Kaya gusto namin batiin silang lahat na happy Pistay Dayat sa kanilang lahat. Sobrang nag-enjoy kami. Much entertaining performance naman ang hatid ni Jasmine Curtis Smith sa kanyang Kapuso fans. Pinakamapagyayabang natin dito talaga sa Pangasinan ay ang ating beach. Kami sa Bolinao, sorry, mas pinakamaganda na talaga yung sa Bolinao na beach eh. Wala na talagang tatalo sa amin sa Patar Beach. Mas pina-level up ang summer experience ng mga nakisaya sa pagdating ng cast ng Abot Kamay na Pangarap na sina Pinky Amador na naghatid ng song number. Nagpakilig naman sa mga kapuso sa pangaharanan ni Jeff Moses. Nako, marami pa pong mangyayari. Meron tayong crossover ng Black Rider sa Abot Kamay na Pangarap. Anytime soon, gagraduate niyan si Regan and unti-unti niya nang maabot ang kanyang pangarap. At syempre ang nagpakumpleto sa gabi ay ang all-out performance at hot sizzling performance ng lead star ng Abot Kamay na Pangarap na si Jillian Ward. Na talaga namang inabangan ng mga kapusong Pangasinense. Thank you so much po sa lahat ng suporta, sa suporta po ninyo sa Abot Kamay na Pangarap, and God bless you all po. Thank you so much. Labis ang pasasalamat ng mga Kapuso stars sa mainit na pagtanggap at pagmamahal ng fans. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, nalunod sa Angalacan River sa Bangaldan, Pangasinan ang 17 anyos na si Allen Matthew Morales, residente ng Barangay Salaan. Sa investigasyon ng PNP, napunta sa malalim na parte ng ilog ang biktima. Nagtangka raw siyang languyin ang magkabilang bahagi ng Angalacan River pero pinulikat.
Hindi naman daw nagkulang sa paalala ang otoridad hinggil sa pagbabawal na maligo sa malalim na parte ng ilog. Gayunman, mas sinigpitan ng otoridad ang pagbabantay sa Angalacan River. Taligo yung mga kabataan, nag-cramps daw yung paa. Pero yun naman, na-revive naman na nakuha din pero medyo din na umabot sa ospital. May nalunod sa may Angalacan River right now. Isang 11 taong gulang na batang babae na 3 araw nang nawawala ang natagpuang patay sa isang damuhan sa bayan ng Manukan sa Zamboanga del Norte. Sospek, kamag-anak ng biktima. Nasa state of decomposition na ng matagpuan ang katawan ng 11 anyos na batang babae sa damuhan sa Barangay Pangandaw sa bayan ng Manukan, Zamboanga del Norte noong Biyernes. Ayon sa pulisya, inireport na nawawala ang bata noong April 16. Iniwan daw ito ng magulang sa kanyang lola, pero umalis daw ang lola nito at naiwang mag-isa sa bahay ang bata. Nang bumalik daw ang lola, wala na ang bata. Lumalabas daw sa investigasyon ng pulisya na ginahasa ang bata bago ito pinatay. Sa kaparehong araw na natagpuan ng biktima, sumuko sa kapulisan ng 20 anyos na sospek na kamag-anak ng biktima na hindi na pinangalanan ng pulisya. Ayon sa pulisya, inamin ng sospek na siya ang pumatay sa biktima pero hindi niya umano ito ginahasa. Ayon sa sospek, may kasama raw siya na ginawa nito ang krimen. Isinailalim na sa inquest proceeding ang sospek na posibleng maharap sa kasong statutory rape with homicide. Hindi na rin ito nagbigay ng pahayag. Samantala, sinisikap pa ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. Based po sa yung exhibition, ang bata mo ipailig na namasay. Kayo ang biktima. Ito ang inyong Regional TV News. Isinugod sa ospital ang isang binatilyo sa Dumaguete City, Negros Oriental matapos aksidenteng matiris ang tigyawat sa mukha. Yan ang balitang hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tigyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Uy, baka in love. Pero ang tila maliit na problema, naging malaking suliranin ng isang binatilyo sa Dumaguete. Nang ang kanyang tiniris na tigyawat sa ilong, naging mitya ng pag-aagaw buhay niya. Kwento ng kanyang ina, naghihilamos ang kanyang anak noong March 25 nang masagi nito ang tigyawat sa ilong. Yung umpisa ko talaga nun, sir, pinisahin niya, tapos alam niya na po sobrang init, tapos sinala niya yung Makate, tapos kinamot niya, siguro madumi, nagka-infection, tapos tiniris pa rin niya na tiniris, sinanggal talaga niya yung nana. Matapos ang 2 araw, namagaraw ang ilong ng binata at lumaki na ang sugat. Nilagnat na rin daw ang binatilyo at sumakit ang ulo. Nilunasan pa nila ito ng painkiller, subalit di na tumalab dahil mas lalong sumasakit ang ulo ng binata. Noon na raw isinugod sa ospital ang binata. Pero di pa man nakakarating sa emergency room, nagkumbulsyon daw ito. Ayon daw sa doktor, nagka-impeksyon ang kaniyang anak. Sa ngayon, maayos na ang lagay ng binata at balik eskwela na rin. Yata na yung mga nila sa tagyawat, sir, wag po talagang tiritin para hindi magka-problema. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga pagkain na expose sa initan, posibleng magdulot ng sakit ayon sa Health Authority. Tips para iwas panis ang mga lutong ulam ngayong tag-init. Alamin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Estudyante ang karamihang customer sa karinderya ni Rowena. Tinitiyak niyang sapat lang daw sa maghapon ang mga lutong ulam para hindi nasasayang. Nasa glass food display cabinet din ang ibinebentang pagkain. Para din po maprotektahan po ang ating mga customer. Hindi ho sila makakain ng mga napanis. Ayon sa Nutrition Division ng Batangas City Health Office, prone sa pagkapanis ang mga pagkaing exposed sa matinding init. Mahalaga raw na malinis ang preparasyon at naluluto ng maayos ang pagkain. So dapat lutuing maigi. May mga bacteria na talagang dumarami sila sa ganong temperature, sa init. Ayan. So isa pa, proper food storage.
Yan. So, wag hayaan na ang mga pagkain natin o mga tirang pagkain ay maiiwan sa lamesa ng lampas sa 2 oras. Hindi raw madaling mapanis ang mga pagkaing hinahaluan ng suka. Nagdudulot ng pagdurumi at pagsusuka kung makakakain ng kontaminado o panis ng pagkain. Bukod sa pag-inom ng tubig, makatutulong din para mapanatiling hydrated ang katawan kung kakain ng gulay at prutas na mayayaman sa vitamins at minerals. Pinalilimitahan din ang pag-inom ng kape na nagdudulot daw ng madalas na pagkatuyo ng lalamunan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kalabasa maha o maha na sinangkapan ng kalabasa, ating tikman sa report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mas sustansyang panghimagas ang ibinahagi ng Barangay Nutrition Scholar na si Reshalyn mula sa Barangay Sulbec, Pasukin, Ilocos Norte. Nadiskubre nito ang maha with a twist. Ang main ingredient, kalabasa. Sa mga bata, ayaw nilang kumain ng gulay. Pero pag naihahalo sa mga iba't ibang mga kakanin o kaya mga ulam, pwede rin ihalo doon. Simple lang ang mga sangkap, kalabasa, cornstarch, asukal, gata ng niyog, mais, condensed milk, at latik. Painitin ang unang piga ng gata ng niyog. Habang hinihintay na kumulo ito, maaari ng pagsamasamahin ng iba pang sangkap. Ihalo ang cornstarch, asukal at condensed milk sa pangalawang piga ng gata ng niyog. Gawing puree ang kalabasa bago ito idagdag sa mixture. Ilagay ang mais at dagdagan ng mixture ng kaunting tubig. Pagkatapos haluin, maaari na itong idagdag sa kumukulong gata ng niyog. Kailangan lang daw ng mahabang pasensya dahil mano-mano itong hinahalo hanggang sa lumapot. Pagkatapos maluto, agad na ilagay sa bilao o container at palamigin. At pwede nang i-enjoy ang kalabasa maha. Sagana raw sa kalabasa ang barangay nila Reshalyn at nais nito na ibahagi sa mga feeding program lalo na sa mga bata sa kanilang lugar. Kasalukuyan na-feeding tong mga nasa daycare ngayon. So siguro magluluto kami ng pangmasa then i-distribute namin sa mga bata sa barangay para matutun silang kumain ng gulay. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede din kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.